Ako si Nikolay. Agad na napakunot ang noo ko nang makitang nakangiti si Monica papasok ng klase. Binuli kasi siya kahapon ng grupo ni na Julina, kaya hindi ko naiwasang hindi magtaka kung bakit abot tenga ang ngiti niya ngayon. Nakakapanibago dahil ito ang unang beses na nakangiti siyang pumasok pagkatapos siyang pagtripan ng ilan sa mga kaklase namin. Kumaway pa siya kay Julina nang makapasok na siya ng klase. Nanlaki naman ang mga mata ni Julina dahil sa ginawa niya. Nang makaupo na siya sa sariling pwesto, ay nilibot ni Monica ng tingin ang paligid. Tsaka may inilabas sa loob ng bag niya. Maraming sobre na kulay itim. Isa-isa niya kaming binigyan nito. Nagumpisa siyang mamigay sa likod papunta sa harapan. Huli niyang binigyan ang babaeng may malaking atraso sa kanya na si Julina. Nakangiti nitong tinanggap ang sobrang inabot niya. Matapos yun ay pumunta siya sa harapan at inanunsyo ang paparating na debut niya na gaganapin bukas, Sabado. Gaganapin ito sa isang resort hindi kalayuan sa eskwelahan namin. Ang umpisa ng party ay 6 p.m. Ngumiti siya matapos niyang magsalita. Nang makabalik na sa kanyang pwesto, napuno ng sigawan at hiyawan ng buong klase. Tuwang-tuwa ang mga kaklase namin dahil hindi sila makapaniwala na imbitado sila sa debut niya. Alam kasi nila na may atraso sila sa kanya. Kaya naman, hindi sila makapaniwala sa imbitasyong natanggap nila sa mga sandaling ito. Maging ako ay hindi rin makapaniwala. Mabilis na lumipas ang oras at uwian na nga namin. Nilapitan si Monica ng mga kaklase namin at nagpasalamat ang mga ito dahil sa pag-imbitan niya sa debut niya. Nginitian lang niya ang mga ito, tsaka sinabing wala lang yun. Matapos yun ay nagpaalam na siya sa mga ito dahil kailangan niya na raw maghanda bukas. Tumangulang ang mga ito sa kanya, tsaka siya naglakad palabas ng klase. Nang makalayo na siya at makitang palabas na ng eskwelahan, narinig ko ang usapan ng grupo nila Julina. May pinaplano na naman silang hindi maganda kay Monica. Plano nila itong ipahiya sa party nito bukas. Labis akong nabahala sa narinig ko, kaya agad akong lumabas ng klase at hinabol si Monica para balaan siya sa pwedeng mangyari. Ngunit nabigo ako. Nakasakay na siya ng jeep paglabas ko ng school, kaya hindi ko siya nabalaan. Napabuntong hininga na lang ako bago naglakad pa uwi sa bahay namin. Buong gabi ko inisip ang plano nila Julina. Hindi nila pwedeng gawin yun sa napaka-importanting araw sa buhay ni Monica. Debut niya yun. Dapat na mag-enjoy siya sa araw na yun. Hindi siya pwedeng mapahiya sa harap ng maraming tao. Sagad talaga sa buto ang kasamaan nila. Sila na nga itong inimbita. Sila pa itong may balak gawin sa debutante na hindi maganda. Pambihira. Itinulog ko na lang ang inis ko para may lakas ako ng loob bukas sabihin kay Monica ang mga mangyayari. Kinabukasan, hinanda ko na agad ang mga susuotin ko. Namili na rin ako ng regalo para kay Monica. Isang simpleng bag na may lamang 3 nobela. Napansin ko kasi na mahilig siyang magbasa ng pocketbook. Kaya ito ang naisip kong iregalo sa kanya. 5:00 pa lang ng hapon ay umalis na ako ng bahay. Plano kong magpunta sa venue ng maaga para kausapin si Monica. Ngunit pagdating ko doon, wala pa siya. Nakahanda na ang lahat doon, pero ako pa lang ang bukod tanging tao na nandito. Nakakapagtaka. Hindi ba dapat may tao dito kahit papano? Pero bakit wala? Hindi kaya nagkamali ako ng napuntahan?
Muli kong tinignan ng address na nakalagay sa sobre. At tama naman itong napuntahan ko. Bakit ganoon? Bakit parang may kakaiba dito sa lugar na ito? Hindi ko maipaliwanag. Napatingin ako sa relo na suot ko. At alas 5 ng hapon pa lang. Medyo nakaramdam ako ng antok. Kaya nagdesisyon akong maupo muna sa pinakadulong pwesto habang inaantay ang pagdating ni Monica. Naupo ako doon ng ilang minuto at hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nang magising ako, magsisimula na ang party. Masigabong palakpakan ang gumising sa akin. Pagtingin ko sa paligid ay nandito na ang lahat ng bisita. Nakaupo ang grupo nila Jolina sa harapan. Nagbubulungan sila. At alam kong para yon sa plano nila kay Monica. Hindi ko napigilang mainis. Itutuloy pa rin talaga nila ang binabalak nila. Ilang saglit pa, tumugtog ang malakas na musika. Kasabay nito ay ang paglabas ni Monica mula sa likod kasama ang isang lalaki. Si Christian. Classmate rin namin siya. At siya ang pinaka-close ni Monica. Lumakad sila papunta sa maliit na entablado sa harap at sinabing magsisimula na ang party. Naging masaya ang takbo ng party sa lumipas na 30 minuto. Binati namin si Monica. May mga nag-perform sa stage. May kumanta, may sumayaw, may nagpatawa. At syempre, hindi mawawala ang 18 roses. Nakangiti ang lahat ng bisita ng mga sandaling yun. Maging sina Jolina ay nakangiti rin. Akala ko ay nakalimutan na nila ang plano nila kay Monica. Ngunit nagkamali ako. Dahil nang magpunta si Monica sa banyo, ay sinundan siya doon ni Jolina. Palihim ko silang sinundan doon para malaman ang gagawin nila. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang ginawa nila kay Monica pagkapasok pa lang nito ng banyo. Binasagan nila ito ng maraming itlog sa ulo. Hindi pa sila nakontento at binuhusan rin nila ito ng isang balding tubig na galing sa inidoro. Ginawa nila yun kay Monica habang nakangiti at malademonyong tumatawa. Naiyak na lang si Monica dahil sa ginawa nila. Lalapitan ko na sana siya para tulungan nang bigla siyang tumawa. Isang tawa na nagpataas ng lahat ng balahibo ko sa buong katawan. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Jolina dahil sa ginawang yun ni Monica. Akmang sasaktan na sana siya nang bigla siyang maglabas ng kutsilyo mula sa puting gown na suot niya. At isa-isa niyang pinatay ang grupo ni Jolina. Walang nakaligtas sa mga ito. Napuno ng sigawan ang loob ng banyo habang humihingi sila ng saklolo. Nakatingin lang ako sa kanila mula sa pwesto ko. Lumingon ako ulit sa kinaroroonan nila. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang patay na si Jolina at nakatayo ngayon sa harapan ko ang duguang si Monica. Ngumiti siya sa akin na labis kong ipinagtaka. Kasabay nun, magkakasunod na putok ng baril ang narinig namin at sigawan ng mga bisita. Doon ipinagtapat ni Monica sa akin ang lahat ng plano niya. Na sa araw ng debut niya, wawakasan niya ang buhay ni Jolina at ng lahat ng taong nambuli at nang maliit sa kanya.